Nag-second landfall na ang bagyong Nona sa Sorsogon. At ayon sa Pag-asa, mula sa Northern Samar, tumawid ang bagyo sa Matnog, Sorsogon at tinatap na ngayon ang bahagi ng Burias Island. Tiniyak naman ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang sapat na koordinasyon ng mga ahensya ng gobyerno upang maibsan ang epekto ng bagyong Nona. Kasabay nito, siniguro din ng NDRRMC ang relief goods at iba pang tulong para sa mga evacuees. Si Waywaya Macalmas sa detalye. 85% handa ang gobyerno. Ito'y ilang oras bago maglandfall ang bagyong Nona sa isla ng Batag, Northern Samar, dakong alas 11 na umaga. Ito ang tiniyak ni DILG Director Alan Tabel sa publiko. Ito ay mula sa mga nagsagawa ng preemptive evacuation, pagpreposition ng mga relief goods at mga gamit pang rescue sa mga lugar na tatahakin ng bagyo. Yung area ng Northern Samar, Eastern Samar, Samar, and that part of Bicol, masasabi natin as of 10 a.m. kanina, nasa 80-85% yung level of preparedness. Meron po kaming sistema sa reporting where ang mga munisipyo reports to the DILG, to the Google Drive, to the internet, at may mga checklist din po kami ng actions doon kung ano yung na-carry out na nila. Which is why kahit paano we're able to measure more or less yung percentage. Now, yun pong lugar ng nasa Region 4A and 4B, hindi pa po gaanong mataas yung level ng kahandaan. So, wala pa rin ako kung figure as of today. Ayon sa huling datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, nasa 100,661 at 14 na pamilya o 724,839 na individual ang lumikas mula sa Region 5 at 8. Ngunit posibleng tumaas pa ang bilang ng mga evacuees sa mga susunod na oras at inaasahan na sa Sorsogon ang ikalawang landfall ng bagyong Nona. Kaya naman muling pinaalala ng mga otoridad ang kanilang mga babala sa mga lugar na madaling bahain at ang mga lugar na malaki ang tsansa na magkaroon ng landslide. Umabot naman sa higit 3,000 lugar ang naitala ng Mines and Geosciences Bureau na maaari magkaroon ng landslide. Ito ay sa Region 4A, 4B, 5 at Region 8. The UST-PBOC strongly recommends vigilance and readiness of communities and local governments in predetermined zones of lahar hazards in the above-mentioned volcanoes. Preparedness on clearing and rehabilitation operations is also recommended in the event of debris deposition on roads and bridges that traverse lahar channels. The UST-PBOC reiterates that strict avoidance of the permanent danger zones in both Mayon and Bulusang volcanoes must be observed due to the potentially amplified dangers of rockfalls, avalanches, landslides, and steam-driven explosions at the summit area. Babala naman ang Pag-asa na aabutin sa 2 hanggang 4 na metro ang taas ng storm surge na mararanasan sa Albay, Samar at Masbate. Kaya naman nanawagan muli ang gobyerno sa publiko na tumalima sa mga binibigay na babala ng lokal na pamahalaan, lalo na sa mga maapektuhan ng bagyong Nona. Makipag-ugnayan ho tayo at makiisa sa ating mga lokal na pamahalaan. Pag tinawag ho tayo at magsabi ng mag-evacuate, isa na tayo, huwag na nating intayin na tayo ay i-force evacuation. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Waywaya Macalmas.